Ilan ba sa inyo ang naniniwala na mali yung ginawa ni Senator Bato na pag-alis sa Senado? Ilan sa inyo? Ang naniniwala, lagay niyo diyan sa comment section na. Hindi daw alis ng Senado si Senator Bato de la Rosa ayon sa kanyang abogado kasi binigyan daw siya ng lookout bulletin order. Oh, lookout bulletin order. Ibig sabihin kung aalis siya aalamin kung saan siya pupunta at kailangan malaman kung saan siya pupunta. O kasi wala pa naman wala siyang paano siya magkakaroon ng whole departure order? Wala nga siyang kaso dito sa Pilipinas. O hindi naman pwede na yung ICC warrant magpo-prevent sa kanya sa pag-travel sa kung saan man niya gusto magpunta wala nga jurisdiction ng ICC sa atin. So ibig sabihin panggigipit lang talaga ito, ginigipit lang talaga nila si Bato de la Rosa siguro para magkaroon ng kulang diyan sa Senado. Pero magulat kayo baka ngayon bumalik si De La Rosa doon. Bumalik si De La Rosa baka nag-weekend lang siya with the family, bumalik siya ulit sa sa Senado Ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya aalis ng Pilipinas. Yan ay kahit pa posible siyang ipaaresto dahil sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Matapos sumibat sa Senado kasunod ng barilan, ang tanong ngayon, nasaan na naman si Senator Bato de la Rosa? Walang kasiguraduhan dyan. Pero ang sure ayon sa abogado ng senador na si Attorney Israelito Torion, hindi raw aalis ng Pilipinas si Bato. I don't think Senator De La Rosa is a threat to national security, much more public health or public order. He's just one person. But I'm not saying that he has plans of going abroad. Mahal na mahal ni Senator Bato ang Pilipinas, hindi aalis ng Pilipinas yun. May mga impormasyon na raw ang Department of Justice na makakatulong para matukoy kung nasaan si De La Rosa. Matatandaang naglabas ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Bato. Bakit ka maglalabas ng Immigration Lookout Bulletin? DOJ ka pa man. Kung wala naman kayong case build-up sa kanya. Kung walang kaso against him, bakit kayo maglalabas ng lookout bulletin? Alam niyo dapat kasuhan itong DOJ ng grave abuse of discretion. Again, walang kaso si Bato sa Pilipinas. Ang kaso ni Bato, nasa ibang bansa, nasa ibang lahi, na hindi na tayo miyembro. So, ibig sabihin, pag inutusan tayo ng ICC, kahit na hindi na tayo member state, susundin pa rin natin. Anong nangyari sa ipinaglaban ni Jose Rizal, nila Andres Bonifacio, para makakamtan itong kalayaan na ito, kung tayo mismo wala tayong sariling paninindigan? Anak ng tinapay yan. Sabi ko nga sa inyo dyan sa South China Sea, dagat man lang yan, mga bato man lang yung pinag-aawayan natin dyan. Just by mere presence ng mga nagkiklaim ng mga isla na yan, galit na galit tayo. Protesta tayo ng protesta. Tapos ito, a foreign entity, foreign court, ang gustong manghimasok dito sa Pilipinas. Wala man lang tayong resistance. Tayo pa yung kusang nakikipagtulungan na wala naman tayong responsibilidad para doon. Kasi kung ako, DOJ, ang gagawin ko sige na nga, kasampahan na natin ng kaso to si De La Rosa dito para makulong na yan. Para makulong si De La Rosa, kailangan yung sampahan siya ng kaso dito sa Pilipinas. Bakit hindi kayo nagsasampa ng kaso sa kanya at kay Duterte dito sa Pilipinas? Kaya kayo hindi nagsasampa sa kanya ng kaso sa Pilipinas kasi nga alam ninyo na hindi naman talaga magfa-fly, wala naman talaga kayong ebidensya na hindi political ang mga korte dito sa Pilipinas, hindi katulad dyan sa ICC na yan. Na highly politicized yung mga kaso dyan. Dito sa Pilipinas, walang politika rito. Pantay talaga ang batas dito at gumagana ang mga korte dito. O no bail man din yan kung crime against humanity or multiple murder, no crime man yan. O dito nyo ikulong si Bato de la Rosa, mas mapangit pa yung estado ng kulungan dito. Sa ibang bansa, pag pinadala nyo yan, ganda-ganda ng kulungan dyan. Baka may basketballan pa daw sa loob, tas may garden pa daw, pwede ka maglakad-lakad. I mean, ka lang daw pumapasok ka lang daw sa kwarto mo pag matutulog ka na pero you are free to do everything, anything na wala dito sa Pilipinas para ipapadala nyo pa si Bato sa magandang bahay na libre lahat, di ba? Gusto naman. Kung talagang gusto ninyo na mapanagot si Bato de la Rosa, sampahan nyo ng kaso dito sa Pilipinas. Mantakin magkakaroon ng lookout bulletin nang wala naman siyang kaso sa Pilipinas. Anong katangahan yun? Sa kabila niyan, kinikilala raw ng ahensya ang paglalagay ng Senado kay Bato sa kanilang protective custody. Kaya hanggat walang desisyon ang Korte Suprema sa mga legal na issue sa arrest warrant ng International Criminal Court, wala munang aksyong gagawin ng DOJ. Pero sakaling magtangka raw na umalis ng bansa si Bato, posible siyang ipa-aresto. Sagot naman dyan ni Torion. Obo, di ba? Ba't mo i-aresto? Anong kaso ko? Ba't mo arestuin? Bawat isa sa atin, may visa ako. Bawat isa sa atin, may pasaporte ako. Bawat isa sa atin, may karapatang mag-travel. Oo, right to travel. Lahat tayo meron. Anong mo? Anong meron ka o anong pwede mong gamitin para hindi ako paalisin? Humingi ba ako sa iyong pamasahe? Ikaw ba gagastos ng hotel ko? Di naman. So anong reason mo para pigilan ako? O wala naman akong kaso sa Pilipinas na pwede kong takasan.
Kaya ako aalis. Bobo eh. Hindi maaring ipa-aresto si Bato dahil Immigration Lookout Bulletin Order pa lang ang meron laban sa senador at hindi Hold Departure Order. Local court lang daw ang maaring Diba bobo, no? Bobo. Oh, kasi ang hold departure order, i-issue yan, hindi naman ng DOJ, i-issue yan ng local courts, ng RTC, MTC, ganyan. Oh, i-issue yan ng korte. Hindi naman korte ang ang DOJ. Fiscal man lang sila. Di ba? Kung hold departure order yan, mayroong reason for issuing a hold departure order. It's either meron siyang kaso na malala dito na pwede niyang takasan. Ang problema nga, walang kaso siyang tatakasan. Kahit nga yung lookout bulletin. Dapat nga hindi ginagawa yan eh. Kasi karapatan ng bawat isang Pilipino na umalis at magpunta kung saan niya gusto magpunta. Walang ka-issue-issue at walang aberya. pumigil kay Bato. It's just a what you call this? It's just basically a lookout. Be more vigilant. If that party, if that person comes to the airport, then report it to the DOJ right away. Ang NBI naman itinuturing ng persons of interest sina Senator Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa kinaroroonan ni Bato. Madaling araw nitong Huwebes, sumibat ng Senado si De La Rosa kasunod ng putukan doon. Ayon kay Aplaska, nakita nila sa CCTV na kasama ni Bato si Padilla. Kaya nga, anong problema doon? Kung umalis si Bato, lahat naman ng mga senador umaalis. Sinabi ni Bongbong, wala daw aaresto. Sinabi ng pulis, walang aaresto. Sinabi ng NBI, walang aaresto. O ba't hindi siya pwedeng umalis? 'Di ba? Hindi ka lang pwedeng umalis kung nasa loob ka ng kulungan. Halimbawa, nasa loob ka ng kulungan. Sir, palabasan ako ng kulungan. Aalis ako. Ang tumakas kapag ka nakakulong, hindi naman siya nakakulong. Hindi naman siya preso ng Senado. Hindi ba? Wala naman siyang kaso sa Pilipinas. So, hindi ko maintindihan kung ang problema, comprehension o bobo lang talaga. Lahat naman ng senador pumapasok, lahat naman ng senador umuwi. Ba't hindi pwedeng umuwi si Senator Bato de la Rosa? Noong wala siya dyan, hinahanap nyo. Noong sumulpot siya, galit na galit kayo. Noong nandiyan siya sa loob, di siya umuwi, inis na inis kayo. Noong umalis siya, galit pa rin kayo. Ano ba talaga? Tangin na nyo, gulo-gulo nyo na. Wala kayong mga utak talaga. Walang iya. So ako halimbawa si Senator Robin Padilla, kasama ko siya sa lumabas. Ano ngayon? Bakit? Ano bang meron kayo na dokumento na nagbabawal sa kanya lumabas? Sinabi na ng presidente hindi aarestuhin si Bato. Sinabi na ng pulis at NBI hindi aarestuhin si Bato. Bakit bawal siya lumabas? Ang ina talaga, no? Ganyan kabobo talaga. Tapos yung mga tao, paniwalang-paniwala naman. Imbis na kinokorek kasi ito ng mainstream media, puta ina, ginagaslight pa nila, kinakargahan pa nila. Imbis na sana yung mga news anchor nila sa kabila, sinasabi na, oo nga naman sir, wala naman siyang warrant of arrest sa Pilipinas. Meron siyang warrant of arrest sa ICC, pero hindi pa nga kayo nabibigyan ng kopya. Hindi pa naman nila pinapublish yung warrant of arrest, at yung warrant of arrest na yan hindi pa naman napupunta sa Interpol at hindi pa naman nakikipag-coordinate Interpol sa transnational crime. Therefore, malaya pa dapat itong tao, di ba? At saka kung sakali dumating yung warrant na yan, hindi ba? Dapat ang korte ang magdidesisyon dyan. So wala pa naman tayo sa ganun. So malaya pa dapat si Senator Bato na makapunta kung saan niya gustong puntahan. Anong problema doon? Ngayon kung ako si Senator Robin Padilla, ngayon kung nagsabay kami lumabas, ano masama ron? Ano masama kung nagsabay kami lumabas, hindi ko na maalam kung saan na siya pumunta after. Di ba? Diyan pa lang, sabi ko nga, diyan pa lang, palpak na eh. Wala nang patutunguhan eh. Ito politika na lang talaga to, paninira na lang talaga ito sa Senado. Na sumakay sa isang sasakyan ng madaling araw ding yon. Yung nakita po namin sa CCTV at saka yung report po ng ating mga security personnel na nakita po si Senator De La Rosa at si Senator Robin Padilla na naglakad at sumakay sa sasakyan at lumabas sa premises ng Senate about 2:30 ng madaling araw. Tignan mo, meron bang tatakas? Meron bang tatakas na naglag pa? Meron bang tatakas na naglalakad papunta sa sasakyan at lumabas? Walang tatakas na ganun kasi may lag eh. May lag na kung anong oras sila lumabas eh. O sa logbook nakalagay eh. So kung tatakas ka, walang record. Walang record, CCTV lang siguro na tumatakbo. Papunta sa sasakyan tapos umalis, nag-disguise. May sinasabi pa si Trillanes nakawig daw. Paano mo nalaman? Kay NBI Director Melvin Matibag, dapat din tanungin si Senate President Alan Peter Cayetano sa kinaroroonan ni Bato. Siya po ang Senate President, siyang pinakang namumuno. Kapal ng mukha nito, no? Kaya na meron pa siyang mukha talaga na ihaharap sa taong bayan sa kabila ng pagsablay niya sa mga interview niya, no? Antindi. Minsan dito ka mapapaisip eh. Anong kapalit nitong lahat ng ginagawa mong ito? Itong pagsisinungaling mo, itong ipahiya mo yung sarili mo. Hindi naman ganyan dati ang NBI. Nakita niyo pa si Santiago na si Judge Santiago na pa-interview na ganyan.
Nakikita mo ba si Judge Santiago na sumasama sa mga operation, mga naka full battle gear pa ganyan. Nakikita mo ganoon si Magno, Director Magno ng NBI bago palitan nito. Nakita mo umiepal ng ganyan. Anong kapalit niyan? O hindi kaya umi-ex deal yan tsaka yung mga proyekto ng asawa niya ganoon. Hindi kasi congresswoman ng asawa nito diyan sa San Pedro Laguna at na-i-involve din sa ghost project yung asawa nito. Hindi kaya yan ang hawak sa liig nila ng administrasyon na ito. Nagtatanong lang po tayo, hindi tayo nag-i-insinuate. Pero wala akong makita na benepisyo from him or nitong ginagawa niya na to. Wala akong nakikitang benepisyo, hindi naman siya magpupolitiko. Mga ganitong mukha, hindi naman nanalong politiko to. Oh. Alam mo yun, anong kapalit nitong lang ginagawa niyang panghihiya niya mismo sa sarili niya? Kasi mo Senate President, tatanungin mo, sino ka ba? O sino nagbigay ng authority sa'yo na babuyin mo yung mga mas mataas sa'yo? sa Senado at sila po yung nagsabi na ang protective custody ng Senado si Senator Bato. So, ibig sabihin po niyan, they have the commitment to protect him. Suportado naman ni Senator Raffy Tulfo ang desisyon ng Ombudsman na suspindihin ng 6 na buwan si Aplasca na umamin na una siyang nagpaputok. Ba, ito ang gago. Ito ang gago. Kapag may mga inaaping pulis, nandiyan siya. Pag may inaapi ang pulis, nandiyan siya. Ito, pinagtanggol siya. Bahay niya pinagtanggol. Gusto niyang patanggal. Ganyan katarantado itong mga tulfong magkakapatid na to ng mga walang betlog. Tapos nakikialam pa yung kapatid nila si Bita, ginakasalamin kahit na gabi. Kasi may topak. Sabi ni Mon Tulfo, may topak daw eh. Tapos ito, unsang inang tapang-tapang kapag away barangay, pero kapag tahimik. Kapag malalaki na yung kalaban, tahimik. Ito sarili mong bahay, di mo may pagtanggol ka ng pagtanggol sa kung sino-sino sa Raffy Tulfo in action mo. Dapat talaga ikaw si Raffy Tulfo in missing in action. Missing in action. Sa kabilang banda, nararapat di mapanagot ang NBI asset na gumanti ng putok. Okay naman yan. Maganda naman yung sinabi niya na yan. Pero kung ako sa'yo, bakit yung osaan namin ang tatanggalan nyo ang suspindihin nyo? Okay lang sa amin, suspindihin yung osaa o suspindihin nyo din yung NBI director nyo na napakasinungaling. Unang gabi pa lang, puro kasinungalingan na. Dapat ganoon, Raffy. Sa NBI, pero dapat din daw mapanagot ang mga NBI asset na gumanti. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pagtama pala